Mga ka-Republic, maraming hindi makapaniwala na ang powerhouse SMB ay malalaglag sa elimination. Nahihirapan ang mga fans ng Beermen na tanggapin na ang kanilang mga idolo ay kasama ngayon ng mga kupunang laging may reservation sa Boracay. Unang apektado rito ay ang chance ni Junmar Fajardo upang muling masungkit ang BPC Award. Sino ba ang dapat sisihin sa kabiguang ito ng SMB? Sino ang dapat titiin? Samantala, sinabi ni Ginebra coach Tim Cone, hindi sila nakapokus sa pairings o kung sino ang kanilang makakalaban sa playoffs. Ang focus daw nila ay maipanalo ang bawat labang kinakaharap ng mga mag-aala. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, although mathematically possible pa rin para sa Ginebra na makasalta sa top 2, sinabi ni Coach Tim Cone, hindi na nila ito iniisip dahil almost impossible na raw itong mangyari. Ang importante, sigurado na raw ang kanilang spot sa playoffs, di tulad sa Magnolia at sa SMB. As long as pasok na sila sa top 6 ay goods na ito para sa American Mentor at sabi nga niya, ayaw na nilang isipin kung sino ang kanilang makakatapat sa quarterfinals. Kung susuriin nating mabuti, magiging mas malaki ang pagnanais ng Meralco na manalo mamaya laban sa Gin Kings. Kung malalakdawan nila ang mga mag-alak ay mas lalakas ang chance nilang masungkit ang number 1 position sa team standings. Kailangan na lamang nilang talunin ang Magnolia sa Biyernes at sila na ang magiging top seed na mayroong twice to beat advantage laban sa magna number 8. Ngunit alam ng tropang kuryente, hindi magiging madali ang pakikipagsagupa nila sa Ginebra mamaya. Kahit nag-champion ang Meralco sa Philippine Cup, sa nakaraang Governor's Cup ay nasweep sila ng mga mag-aalak sa quarterfinals 3-0. Karagdagang motivation iyon para sa Bolts. Sa tulong ng mahusay nilang import na si Akel Mitchell, gusto nilang suklian ang 3-0 sweep na ipinalasap sa kanila ng Gin Kings noong first conference. Samantala, hanggang ngayon ay halos hindi makapaniwala ang mga SMB fans na out na ang kanilang mga idolo. Although may napakaliit pa namang chance ang Beermen, ngunit nasabi nga natin kahapon, hindi na nila hawak ang kanilang kapalaran. Oras na manalo ang alinman sa NLEX at Magnolia sa natitirang laro ng dalawang team na ito, iyon na ang gigilit sa liig ng magsiserbisa. Bakit nga ba nagkaganito ang kapalaran ng powerhouse team na dati kinatatakutan dito sa liga? Sila ang defending champion ngunit nakasama sila ng mga team na parating may reservation sa Boracay. Sino ang dapat sisihin? Sino ang dapat titiin? Simula pa lang ng conference ay natalo na ng dalawang dikit ang SMB na naging dahilan para si Big Boss RSA na ang kumilos. Ibinalik nito sa head coaching position si Leo Austria at nag-slide naman sa team consultant position si George Gallant. Nakapagtala ng dalawang sunod na panalo si Coach Leo nang maupo sa pwesto, pero napagtatalo na rin agad ang SMB sa mga sumunod nilang laro. Kaya nagpalit sila ng import, hindi lang minsan kundi 4 na beses. Mula kay Quincy Miller, Torrance Jones, Jabari Narcis at itong huli si Malik Pope. 16 si Pope, ngunit sa huling laro ng SMB, dinumina siya ng 6-6 na import ng Tok and Tex na si Randy Jefferson. Sa Governor's Cup, 4 na beses ding nagpalit ng import ang Beermen noong si George Gallant pa ang head coach. Ano ba talagang problema ng SMB? Maaga mang magbabakasyon ng Beermen pero dapat na ring ma-address ngayon pa lang ang problema nila dahil 1 buwan na lang at magsisimula ulit ang panibagong conference. Sang-ayon po kay former PBA Commissioner Noli Iyala, parang nakalimutan daw yata ng SMC na bukod sa Ginebra ay mayroon pa silang dalawang PBA team, ang SMB at ang Magnolia. Matatanda na raw at bumagal na ang mga player ng Beermen at Hotshots.
at hindi raw naging maganda ang pagkuha ng import. Oras na raw para mag-rebuild. At mukhang ganito nga ang mangyayari. Sa maagang pag-exit ng Beermen, siguradong kasunod nito ang malaking balasahan sa kanilang lineup. Mag-abang tayo sa malalaking desisyong gagawin ng SMBT Management sa malapit na hinaharap. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.